Magandang araw sa ating lahat. Ito, mai-share ako sa inyo. Meron akong ni-repair na electric fan. Ito ang kanyang brand, Panasonic. Ayan, na-plug in na natin yan sa power source. Tapos natin ma-plug in. I-turn on natin yung switch number 1. Hindi po umikot yung LEC. Nung nakiramdam tayo dito sa may fan motor, wala siyang vibration. Set tayo sa number 2 tsaka sa number 3, ganun pa rin, walang vibration sa fan motor. So sunod na gagawin natin dito, turn off natin, i-unplug natin ng electric fan. Ayan, inikot ko yung LEC, okay naman, malambot naman ang ikot, ibig sabihin walang problema sa bushing. Ngayon nabuksan ko na dito sa may part ng fan motor, i-check natin yung thermal fuse. Check rin natin itong capacitor, pero check din natin yung stator coil, baka may naputol na linya. Dito pinapakita ko sa inyo na yung pag-check ng resistance mula dito sa plug. Gumamit ako dyan ng digital multimeter. Nakalagay ang dalawang test rod doon sa terminals ng plug. Nag-turn on tayo sa number 1, OL yung nakadisplay sa digital multimeter. Sa number 2, ganun pa rin, OL, open line, ganun din sa number 3. So, hindi dumadalo yung kuryente dito sa may fan motor. Ayan, nabuksan na natin yung stator coil. Testing natin itong thermal fuse. Ayan. Okay naman ang thermal fuse. Okay, ulitin natin. Ayan. Meron naman siyang continuity, pero meron akong napansin dito sa stator coil. Kung titingnan natin ng maigi, merong naputol na coil, windings ng coil. So ang gagawin natin dyan ay hahanapin yung magkadugtong na windings. Hindi ko na ipapakita paano hanapin. Mamaya i-share ko na lang sa inyo kung matapos na, para hindi humaba itong video. Yan, bali hinahanap ko dyan yung ibang windings na naputol. Bali yung nakita ko dyan na naputol na wire ay meron tayong nakita dyan na 3 wire na naputol. Ayan po yung dahilan kung bakit naputol yung windings. Baka nasagi yan ng rotor nung umikot. Okay, yan po yung nakakasagi dyan sa stator coil, kaya naputol yan. Okay, so ang gagawin natin dito ay idudugtong natin yung mga naputol na wire dito sa stator coil. Bali, ito na, nahanap na natin yung magkakadugtong na wire. Bali, yung nahanap natin dito, yun yung nakakabit sa kulay yellow na wire. Yan po ay para sa number 2, sa speed number 2. Tapos yung isa namang wire kanina, bali 3 yun, yung isang wire, yan po ay ang karugtong niyan ay dito sa may capacitor na nakakabit sa thermal fuse, na siya namang may connection doon sa common wire. Okay, so hihinangin ko lang ito. Bali, ayan na, na-set up na natin, nahinang na natin, at naibalik na natin ng maayos yung pagkakalagay ng stator coil winding. Bali, yung ginagawa ko rito ay ititesting natin itong capacitor kung ito pa ay okay pa o hindi na. So bali, ang capacitor na ito ay nag-disconnect tayo mula doon sa stator coil. Gagamit tayo ngayon ng digital multimeter. Nakaset po yan sa capacitance meter function. Ilalagay lang ang dalawang test rod doon sa terminals ng capacitor. Bali, yung capacitor na ito ay meron siyang naka-imprenta
na 1.5 microfarads. Bali dito yung nasukat natin ay 1.025 microfarads. So ibig sabihin yan po ay mababa na value ng capacitance, so kailangan yan hindi na gamitin. Ibig sabihin magpapalit tayo ng bagong capacitor. So bali ito yung capacitor na ikakabit natin dito. Yan po ay bago. Ang rating ng capacitor na yan ay 1.5 microfarads. Okay, so hihinangin lang natin ito. Bali yung ginagawa ko rito ay nagtatanggal tayo ng insulation mula sa wire na siyang nakakabit doon sa stator coil. Tapos ganun din yung isa pang wire. So bali ang wire na ito, yan po ay may connection doon sa capacitor. So gagamit tayo ng panghinang, lagyan natin ng soldering lead ang wire. Ang purpose po niyan ay para mas mabilis natin mahinang yan doon sa capacitor. Ganon din ang gagawin doon pa sa isang wire, lalagyan muna ng soldering lead o ng hinang. Pagkatapos po niyan ay yung capacitor naman ang lalagyan ng hinang. So, ang paghinang nga pala rito ay iinitin mo muna yung terminals ng capacitor saka mo lagyan ng soldering lead. Ulitin ko, initin muna yung terminals tapos lagyan ng soldering lead. Ayan. Pagkatapos po niyan, mahinang yung terminals ng capacitor. Bali dito ay ikakabit na yung kulay black na wire doon sa isang terminals ng capacitor. Yan. Ulitin lang natin. Ayun. So bali ang ginagawa ko rito ay itatapat yung part ng wire na may hinang doon sa terminals ng capacitor na may hinang din. So baling gagawin dyan ay iinitin lang yung dalawang may hinang na terminal ng capacitor at saka yung wire. Pag natunaw na ang hinang, yan po ay magkakaroon ng connection. Sunod na gagawin natin dito ay nilinis natin ang shafting rod at saka yung sa may bushing na part. Ito po ay nilagyan ng langis para maging malambot ang ikot ng shafting rod. Sunod na gagawin dito, yan, sinisigurado natin na magiging malambot yung pag-ikot. So ibabalik lang natin yung C-clip. Yan. Bali dito ay ginagawan ko ng paraan para maging masikip yung C-clip sa oras na ibabalik ito sa shafting rod. Ayun. Okay, so ang sunod na gagawin dyan ay ikakabit ng stator coil doon sa front at saka back cover ng fan motor. Ayan, na-reassemble na natin ang fan motor. Tapos yung sunod na gagawin natin dito ay ibabalik lang natin yung connection dito sa may control switch. Ayan. So, yung maipapayo ko lang sa inyo na pag magtatanggal tayo ng wire mula dito sa control switch ng electric fan ay yan po ay magtitira po tayo ng wire na nakakabit doon sa switch. Yan. Ang purpose po niyan ay para po hindi tayo malito kung ibabalik na natin yung connection. So, ibig sabihin ko rito ay ihinang ko na rin ito dito sa switch. Susundan ko lang yung mga kulay na ng wire para hindi ako malito. So, pagkatapos nating mahinang ang wire dito sa switch, mag-final testing tayo. Bale, ito na po. Na reassemble na natin ang electric fan na ating ginawa.
Yan po ay naka-plug in na sa power source. Turn on natin si number 1. Ayan. Umikot naman ang LAC. Yan. So, ibig sabihin, okay na yung ating ginawa na ni-repair natin itong fan motor at saka nagpalit tayo ng capacitor. So, ayan na po. Gumagana na po ulit itong Panasonic electric fan. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Paki-like at paki-share na rin itong video. Hanggang sa muli, maraming salamat po.